Ito ang mga record na halos hindi na mababasag sa PBA. Sa basketball, laging may mga bagong bayani, laging may bagong malulupit na stats, pero may mga numero na kahit ilang dekada na ang lumipas, nakatayo pa rin matibay, hindi matinag. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakahalos hindi na mababasag na records sa Philippine Basketball Association. Mga record na hindi lang tungkol sa galing, kundi sa panahon, disiplina, tibay ng katawan at puso, at malasakit sa laro. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay pindutin mo na yung subscribe button at i-hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating update. Salamat kaibigan! Balik tayo sa taong 1991. Isang laro, isang gabi, at isang pangalan, Alan the Triggerman Kaidik. Pinangunah niya ang Presto Tivoli sa isang 162-149 victory laban sa Ginebra San Miguel. Umiskor si Kaidik ng 79 points. O di ka mali ng pagkakarinig, 79 points. Pumukol siya ng 17 3-pointers na isa rin sa mga records sa liga hanggang ngayon. Ginawa niya ito hindi sa isang exhibition game, hindi isang practice game, kundi sa isang tunay at lehitimong PBA game sa panahong wala pang 4-point line, wala pang analytics, wala pang load management. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin, may makakabasag pa kaya nito? Sa modern PBA na mas balanced na ang opensa, mas mabilis ang substitutions, mas maikli ang playing time ng superstars, at mas importante na nag-team efficiency kaysa individual explosion. Kaya kahit may mga scorer ngayon na kayang umiskor ng 40-50 points, ang 79 points ni Kaidik ay parang alamat na lang na ikinukwento. Kung may hari ng consistency, yun ay walang iba kundi si El Presidente, Ramon Fernandez. Tingnan natin ang mga stats na pinangungunahan niya. 18,996 points. Numero 1 sa liga. 8,652 rebounds. Numero 1 sa liga at 1,853 blocks. Numero 1 sa liga. Hindi ito one season wonder, hindi rin prime years lang. Ito ay produkto ng mahigit 2 dekadang paglalaro sa pinakamataas ng antas ng basketball sa Pilipinas. Ang laro ni El Presidente ay hindi flashy, hindi palaging pang highlights, pero gabi-gabi ay ramdam ang kanyang presensya. Nagbabago ang mga teams, nagbabago ang liga, pero siya, consistent. Sa panahon ngayon, bihira na ang players na naglalaro ng ganun katagal. Mas maiksi na ang careers. At madalas na din ang mga career-ending injuries. Kaya para may makatalo sa records ni Ramon Fernandez, kailangan ng mahabang PBA career, minimal injuries, dominance sa maraming aspeto, at loyalty sa liga. Hindi ito imposible, pero sobrang hirap. At syempre, hindi mawawala ang modern day giant ng PBA, si The Kraken, Junmar Fajardo. 6 straight PBA MVP awards, 6 na magkakasunod, mula 2014 hanggang 2019, bago tinamaan ng injury noong early 2020. Hindi lang ito pagiging magaling, ito ay pagiging pinakamagaling taon-taon. Iba-iba ang kalaban, iba-iba ang imports, iba-iba ang sistema, pero iisa ang resulta, Junmar pa rin. Sa modern basketball, napakahirap manalo ng sunod-sunod na MVP awards. May voter fatigue, may bagong stars, may narrative changes. Kaya ang gawin ito ng 6 na sunod-sunod ay talaga nga namang isang exceptional achievement. Kahit na may sumulpot pa ng mga panibagong superstars, kailangan nilang manatili sa pinaktuktok ng 6 na taon. Walang palya.
Ang mga record na ito, hindi lamang numero sa stat sheets. Ito ay paalala kung gaano kalalim ang kasaysayan ng PBA, kung gaano kataas ang pamantayan ng mga nauna sa atin. Maaaring hindi na mabasag ang mga record na ito at okay lang iyon. Dahil minsan, ang tunay na halaga ng isang record ay hindi sa kung sino ang makakatalo, kundi sa kung paano nito binigyang inspirasyon ang mga susunod na henerasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-comment mo na rin kung ano pang mga PBA records ang sa tingin mo ay hindi na kailanman mababasa. Hanggang sa susunod, ito nga pala ang The Full Court Press PH. Bye-bye!